Isang kalunos-lunos na hindi naasahang pangyayari sa pamilyang Tuason. Mayo 1 sa taong 2025 habang sila ay pumunta sa isang children's convention. Sa kabaan ng ECTEX, biglang may bumundol sa kanilang sinasakyang SUV na ikinamatay ng 10 katao. Kabilang na dito ang asawa at anak ng driver na si Jerry Tuason. Narito ang kanyang kwento, pakinggan natin. Ang dami pala nagmamahal sa amin. Maraming salamat sa inyo. Kahit di na ako magsalita, tingnan ko lang kayo, sapat na eh. Pero kung gusto nyo mapakinggan, yung sinasabi nilang natitira doon sa Siam, ako yon mga kapatid. Titigan niyo ako ngayon, kasi maraming mga tao daw na hindi makapaniwala may buhay. Panoorin niyo po, huwag kayong matakot, panoorin niyo. Makikita niyo yung kabutihan ng Panginoon. Doon po sa driver ay sa buong loob ko po, sa puso ko, isip ko ay wala po akong sama ng galit o kahit kunting sa kanya na sumama loob ko, hindi po. Kasi siya po ay siguro di ko po masagot kasi siya po yun. Kung nakatulog man siya o ano man po ay yun po ay bunga ng katawan natin. Kaya siyempre kung gising siya malamang hindi niya kami sasagasaan. So okay na po ako, napatawad ko po yung driver. Pag mayroon ako pagkakataong kahit kunti lang, sasabihin ko talaga ang nararamdaman ko. Ayaw ko pong ipasara ang Solid North kasi marami pong pamilya ang umaasa. Sa mga driver, may pamilya po yan. Sa mga sumasakay, kailangan po nila yan. Ang akin lang po, kung mayroong pagkukulang po yung kumpanya, kailangan lang pong kumpletuhin. Para safe lang lahat, safe yung sakay mo, umaasa yung mga tao, umaasa yung pamilya na nakakarating sila. Katulad sa amin, umaasa ako na yung pamilya ko kasama ko ngayon. Pero dahil isa lang siguro ang driver nila, nawala, nakatulog siya o anuman, kahit gising siya, nawala yung diwa niya. Kaya kami nasagasaan. Kaya doon sa driver, bro, okay ako. Hindi masama loob ko sa'yo, tao ka. Human error yon. Sa company naman, nawa pagpatuloy nyo ang inyong serbisyo. Kailangan natin yan, pero kumpletuhin lang po. Sumunod kayo sa LTO, sa LTFRB at sa rules and regulation ng kalsada. Pag may mga seminar na dumating sa inyo patungkol sa drugs, sa safety, kailangan sundin nyo para sa safety ng lahat. Maraming umaasa sa inyo. Mga pamilya sumasakay sa inyo, umaasa makauwi. Kaya sa ngayon, ang tangi ko lamang na masabi ay napakabuti ng Panginoon. Hindi ko alam kung paano umpisahan. Pero umpisahan ko po sa ibalik po natin ang papuri sa Panginoon sa lahat na nangyayari sa ating buhay, mga kapatid. Ano po? Noong time po na yun ay papunta kami sa children camping po. Sa madaling salita po, na-involve ko sa accident, then nagising po ako sa ospital. Paggising ko po doon ay, ang nakita ko ay isang foreigner, at isang pulis. Then, umikit ako ulit. Kasi sabi ko, nagdadrive ako ba't ito yung nakita ko? Sabi ko, baka maka-aksidente ako. Umikit ako ulit. Kasi sabi ko, Panginoon, nagdadrive ako. Pagmulat ko sila ulit, 3 times ko ginawa yun, mga kapatid. Hindi ako nagising. Sabi ko, parang totoo nga ito. Tapos ang sabi ng pulis, Sir, wala kang kasalanan. Sabi ko, anong walang kasalanan? Nagdadrive lang naman ako. Ba't ako nandito? Akala ko, pinapagaling na nila ako, ginagamot kasi kukulong. Akala ko, naka-accident yung nga talaga ako. Sabi ko, asan po yung family ko? Nandun lang sa baba. Ang sagot nila. Lumipas ang magdamag, inabot ulit ng hapon. Hindi, inabot ng tanghali. Talagang obligado na aminin nila sa akin yung totoong nangyari. Wala po kasing naglakas ng loob kahit yung doktor, yung mga kapatid ko, na dumating na yung ibang mga kapatiran, wala pong umamin. Kasi di nila alam kung gaano ko matatanggap yung pangyayari. At una, pasalamat din ako sa lahat ng mga nakasubaybay sa pangyayari na yon kasi ipinag-pray daw po talaga ako. Ipinag-pray ako. Ang sabi nila, buong mundo ang nagpa-pray sa iyo, kapatid. At yung mga kapatiran natin sa Tarlac, hindi talaga nila ako iniwan. Talaga yung panalangin, yung awitin. So yun po yung naging kalakasan ko, mga kapatid.
At nang time na binanggit nila yung totoong nangyari, ang sabi ng IW ay siya lang yung nakaligtas doon sa van. Siya lang yung survivor. As in, parang hindi ko ma-explain yung naramdaman ko. As in, durog na durog talaga ako, mga kapatid, na naisip ko yung anak ko, yung asawa ko, yung pag lahat nakasama namin sa church, hindi ko na sila makakausap. At una pa ako ang nag-drive. So, naisip ko, nakabangga ako at namatay sila lahat. Katagay-tagay hindi ko talaga maano na bakit ganun nangyari sa akin. Tapos, sinabi ng pulis, kailangan mong mag-file ng kaso kasi binangga kayo ng bus. Lahat ng kasama mo wala na. As in, nahirapan ako na anong sasabihin ko. Parang talagang grabing iyak ko. Pero, salamat sa Panginoon dahil yun nga, ipinag-pray ako ng lahat at inawitan lahat ng mga mga pangako ng Panginoon na naalala ko, yung ating mga leksyon, yung ating mga lesson, lahat na napapakinggan natin. Yun yung nagbigay ng lakas at yung puso ko doon, mga kapatid, na buo dahil sa tulong ng Panginoon. Kaya nung time na marinig ko yun, hindi ko pa talaga nakikita yung asawa at anak ko kasi nauna na daw sa amin sa Antipolo. So, 6 hours ang layo namin bago makabalik sa amin. Sabi ko, Panginoon, kung ganun kalunos-lunos yung karanasan at ang inyong lingkod ay buhay, walang tama na bali o ganun, fracture, wala. As in mga bubog lang na tumusok sa akin. Sabi ko, nagkaroon akong dalawang realization. Una, sabi ko, siguro may kailangan pa ako ma-realize sa sarili ko kaya hindi pa ako sinama ng Panginoon. Ganun ako kamahal. Pangalawa, kailangan pa ako sa gawain ng Panginoon. Kaya nung time na yon, sabi ko, sige po, sige, accept ko yung challenge na sa akin. Kasi, pumasok talaga sa isip ko, pumasok talaga sa isip ko, nakita ko ng bata. Naisip ko, yung asawa at anak ko, sa totoo lang mga kapatid, sobrang mahal ko yun. Grabe banding namin, grabe. Wala akong masabi, kaya sabi ko, Panginoon, thank you. Naranasan ko na magkaroon ng asawa, ng anak, buong pamilya. Kasi, pinanghawakan ko mga kapatid yung pangako niya. Ang pangako ng Panginoon. Na lahat naman kasi tayo dito, nung pumasok po yung kasalanan, nagkaroon ako ng kamatayan. Wala po dito na hindi mamamatay. Natakot kayo, no? Lahat po, hindi tayo exempted sa kamatayan, mga kapatid. Aminin natin yan sa totoo. Kasi nung galing kami sa Aurora, isingit ko lang. Nung galing kami sa Aurora sa crusade, after ng crusade kila nilang ibili sa kanilang subdivision, pumunta kami ng Aurora. Sinalubong ako ng kapatid, sabi niya, salamat dun sa message mo. Dati takot ako pag usapin kamatayan. Pero nung marinig ko yung message mo, at sana linawa ko na totoo nga, hindi natin pinakatakutan ng kamatayan. Bakit? Kasi, nung nangyari yun sa family ko, sabi ko, Panginoon, alam ko naman na walang exempted sa kamatayan. Dahil lahat ng tao dadaan sa kamatayan nung pumasok ang kasalanan. Ano po? Mayroong bata, hindi pa nakakalabas sa tiyan, nawala na, di ba? Mayroong ilang taon lang. Mayroon tayong mga kakilala na pumasok lang sa CR. Pagpunta ng mga sa buhay, wala na. Natulog. Tumawid lang sa kalsada. Ganon din po yung karanasan sa amin. Na isang kisap mata, nawala na po yung aking pamilya. So, walang exempted sa kamatayan. Kaya sabi ko, Panginoon, thank you. At nung dumating sa point na sa buhay ng family ko yung kamatayan, nandun kami sa gawain. Ano po? Na wala doon sa time ng mga yung Kalayawan. Oo, di ba? So, nasa sanglibutan na mga activities, walang ganun. So, talagang nag-thank ako sa Panginoon dahil ngayon,
Oo, aminin ko mga kapatid. Namimiss ko talaga sila. Tuwing uwi ako sa bahay kasi may isa na lang po ako. Pag umuwi ako sa bahay, pagtingin ko sa piano, maalala ko yung anak ko, yung asawa ko. Hindi mawala. Iyak talaga ako mga kapatid. Grabe. Iyak talaga ako. Pero sa pag-iyak ko po na yan, ako po yung nananalangin. Sabi ko, Panginoon, namimiss ko na naman yung pinagkatiwala at pinahiram mo sa akin na family. Aliwin mo ako. Yun po yung sekretong ginagawa ko mga kapatid. Maya-maya okay na ako. Oo. Ganun kabuti ang Panginoon. At, ayun, parang nung pumunta na ako doon sa church, di ba in denial pa ako eh. Pagdating namin doon, nakita ko yung church ang liwanag. Pinapababa na ako ng kapatid ko. Sabi ko mamaya pumababa sa akin. Kumikit ako ulit. Nakiusap ulit ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, ang haba na ng panaginip ko. Gisingin mo ako kasi gusto ko rin makausap yung family ko. 3 times ulit yun mga kapatid. Yun pa rin, naliwanag pa rin yung simbahan. So yung pagpasok ko sa simbahan, nakita ko na nga sila. Totoo na nga, mga nakahiga sila. Pakalipas ng ilang araw lang yon doon sa Lamay, mayroon akong mga dumadating na mga kapatid, mga iba't ibang lugar. Tapos sinasabi nila na, Brother, salamat sa message. Sabi nila. Ito yung galing Lopez, sabi niya. Kasi ako, tampo lang, hindi na ako nagsimba. Ilang taon. Samantalang yung karanasan mo, ganyan, natuto ka pa magpatawad. Kaya sabi ko, napakabuti ng Panginoon, purihin ng Panginoon. Kaya sabi niya, babalik na daw siya sa paglilingkod. Ganun. So, ginamit po ng Panginoon yung inyong lingkod. Kasi sabi ko naman po sa kanya, tuwing may mag-interview sa akin, Panginoon kayo pumasalita sa akin. Kasi talagang, andun po sa point na talagang namimiss ko yung family ko. Oo. Ayun. At after po ng living, doon na po ako nagtingin sa social media. Tinitingnan ko na rin po. Pero doon po sa iba, marami pa po ako hindi na-open. Yung iba din ay dumadaan na sa account ng kapatid ko para sabihin na gusto ko makausap. Ano po. So yun, inaano na yung parang 3 na kami nag-uusap. So sinasabi sa akin, lalo na yung iba nasa ibang bansa tumatawag, magpapasalamat, gano'n. Kasi daw, inspire daw yung message, ganito, ganyan. Nagkaroon daw sila ng hope, na ganito, ganyan. So, like mong sagot po mga kapatid, ay purihin ang Panginoon. Oo, kasi sa Panginoon naman po lahat yun. Then, nung tiningnan ko na siya, at marami na ko nabasa, sabi ko, grabe naman yung mga mahal ko sa buhay, yung mga kapatid natin sa church. Nakahiga lang sila, pero pang buong mundo na yung ministry nila. Oo. Kasi, naka-live po yun. Then, may tumawag sa akin from London. London nga. Hindi siya Adventist. Hindi man Adventist. Talagang sumingit lang. Ang sabi ay, gabi-gabi lang. Gusto kong kamag-anak ito nung namatay po. Na hindi man Adventist po. Yung kanyang family. Ang sabi po ay, gabi-gabi daw siyang sumusubaybay doon sa live service. Opo. Pero bang ituloy? May oras pa po ba? May oras pa po ba? Ako. Ayan. So, ayun. Ang nangyari, gabi-gabi lang daw siya nanonood. So, nasusubaybayan niya. So, para nakikita ko mga kapatid, para siya ng crusade na pang buong mundo. Then sabi niya, gusto ko na umuwi dyan sa Pilipinas at alagaan ko yung parents niya daw. Yung magulang niya, then hahanap siya ng church dito at magpapabinyag siya. Wala tayong ginawang Bible study. No? Siya yung nakinig lang doon sa message sa Lamay. So, sabi ko, grabe. Grabe yung kahit sa kamatayan, makapag-share pa rin tayo. No? So, kaya sabi ko, I know, thank you talaga na hindi mo rin ako iniwan
na tuwing nalulungkot ako, lagi mo akong inaaliw. Nawalan man ako ng family, dalawa, mapakiramdam ko po ngayon, ang laki na ng pamilya ko. Oo, kasi sila ninang, marami na sila, yung mga kapatid sa church. At dito, pagdating ko kanina, nakangiti kayo, pakiramdam ko, family ko talaga kayo. Opo, kasi naman tayo ay magkakapatid sa Panginoon, di ba po? Parang ayaw nyo. Ayaw ata ninang, uwi na tayo. Opo. Yan po yung aking asawa at aking 8 years old na anak. At ang gusto ko pong sabihin na yung kasi ako wala na akong family. Pero wala akong nang-regret sa family ko kasi talagang bago man sila nawala, talagang ang ganda ng samahan namin ng asawa ko, ng anak ko, saka yung mga ka-churchmate namin. Kaya sabi ko doon sa may mga asawa, may anak, may nanay dito, mga kapatid, lubusin nyo na yung ipakita nyo yung pag-ibig nyo. No? Mahalin nyo yung inyong mga mahal sa buhay na buhay. Kasi pag hindi natin alam ang buhay natin, mga kapatid, hindi natin alam. Yan yung bagay na hindi natin mapigilan, yung kamatayan pag dumating po yan. Ano po? Ang laking hamon po sa ating mga natirang buhay. Tayo po mga buhay mismo. No? Na yung buhay po natin, saan pa ba natin ibibigay? No? Saan pa natin ibibigay ito? Yung ating pinakamatanda na namuhay sa lupa ay 969. Kilala niyo po? Metosela. Siya po. Then, 300 years naman, lumatag na hindi nagkasala. Si Enoch. Okay. Tayo naman po ngayon, maswerte na umabot ng 100. Lalo na po yung edad ko. Sa sarili ko na lang, no? Sa pag-aaral, siguro ang edad ko po ay, kung sa orasan, mga alauna na ako, alas 2. Kasi 39 na po ang inyong lingkod. At sa alauna na yan, alas 2, hindi ko pa sure kung aabot ako ng alas 6. No? Kasi di ba tayo kasiguraduhan? Kaya ang panawagan ko sa atin mga kapatid, hindi aksidente nakarating ako dito. Ang panawagan ko sa atin, napakalapit na dumating ating Panginoon. Napakalapit na. Saan pa ba natin lalagay yung ating mga buhay? No? Ilagay pa ba natin sa mga bagay na alok ng sanlibutan? O ibigay na natin sa ating Panginoon? Siyempre ibigay na natin sa ating Panginoon. Yung iba, sinasabi nila, na yung kamatayan daw, sabi nga ng sanlibutan, lubos-lubosin mo na, magpakaligaya ka na, kumain ka na ng gusto mong kainin, uminom ka na ng gusto mong inumin, kasi malapit na ang buhay, kunti na lang ang buhay. Pero baliktad po mga kapatid, bilang isang mga Kristiyano, lubos-lubosin na natin yung natitirang buhay natin sa paglingkod sa Panginoon. Ano po? Dahil ang kamatayan ay hindi katapusan. No? Ang turo kasi sa libutan, pagka namatay, katapusan na, hindi. Ang turo sa atin ng ating Panginoon, ang kamatayan, ito yung binata niya sa cross, ang kamatayan ay hindi katapusan, kundi umpisa pa lang ng buhay na walang hanggan sa kanya pagbabalik sa second coming. So napakaganda. Kaya, ang dami mga pagsubok, mga estudyante natin sa school, o ano pa man yan, sa mga mag-asawa, mga problema, ang dami talaga, daming tukso, daming mga sigalit sa buhay, tinabagan kala mo, tinaklubakan ng langit at lupa. Pero, pasalamatan natin kung mayroon tayong Diyos na hindi tayo iiwan. No? At, binigyan pa tayo ng assurance ng buhay na walang hanggan sa kanya pagbabalik. Magtiwala, manampalataya lamang tayo sa kanya. Ayan po. At dumating mo sa point na ako ay maranasan ko na yung naranasan ng pamilya ko. Ang tangi ko pong pakiusap doon sa point na nasa paanan ako ng Panginoon. Hindi yun time na masilo ka ng kaaway. Kaya, mga kapatid, sa paglilingkod natin sa Panginoon, dahil napakalapit na dumating ang Panginoon, ibigay na po natin yung ating mga best na mga binigay na gift ng ating Panginoon kung saan tayo gagamitin upang mapahayag natin, ipaabot natin sa kanila ang kabutihan ng Panginoon sa mga karanasan natin at mayroong inanda ang Panginoon na sa kanya pagbabalik ay buhay na walang hanggan. So, ayun po. Isa ito sa mga tanggit namin lugar na to. Yung sasakyan na nabangga, gagawin sana namin camper van. Pero
Yan ay plano namin. Iba yung plano ng Panginoon. So doon pa rin tayo sa plano ng Panginoon. Kaya, yun, nakarating nga yung lingkod. Habang papunta ko rito, tumutulong ako kasi pangarap namin to na makarating sa mga iba't ibang lugar. Mag-isa na lang po kayo ng lingkod na kasama ang Panginoon at kayo po. Ayan. So, ayan po yung kotse na nabangga ko binangga ako. Tapos yan po yung natulak ko sa likod po ng wing van. Ayan. Tingnan niyo po yung kotse. Ang kotse po na yan ay hindi na nakalapat sa semento. Yan po ay nakadikit sa likod. Nakadikit po yan sa likod ng wing van. May video po yan. Sa kabutihan ng Panginoon, nakita ko po yung 2 years old na bata. May 2 years old po din na buhay. Ay, katong balikat. Nasa safety. Hindi man, Sa safety pinagtulot ka na ng lang. Panginoon Sige na, ang pangulikod sa mga magulang. Pero mayroon iniwan. Yung kanilang anak na 2 years old, gas-gas lang daw po ang record. So nakita ko yun nung nagkaroon kami ng play trial. So, ayan. Tapos yung van ko, tingnan nyo po. Wala na po yan isang dipa na nakadikit sa bus. So, yung chassis po ng sakyan namin, pumasok po sa ilalim ng bus. Tapos yung katawan, yun po yung itinulak hanggang sa akin. Ano po? At ang yung legal po ako yung nagdadrive. At kung titingnan po natin, hindi natin kaya siya ipaliwanag kahit na sino mga nakausap ko, hindi sila makapaniwala. Na ako mismo nandun sa harapan ng van. Kung alam niyo po yung van, wala po yung bumper. Yan po yung lata lamang at mga plastic lang yan. Oo. At tinupik ko po yung, yan, idinikit sa likod ng wing van. Gamit po yung harapan na nandun po ako. Tingnan niyo po kung gaano kapangyarihan yung Panginoon natin Diyos. Na inyong lingkod ay wala pong bali. Ano po, wala pong fracture. Ano ba naman yung aking katawan tungkol sa bakal? Yung toolbox ko na nasa likod, puno-puno ko yun ng mga gamit kasi magawa rin po ng nasiraan. Nasa tabi ko na siya. Almost nasa tabi ko na siya. Baluktot na yung mga bakal. Nung pinuntahan namin doon sa ipon, gusto namin i-save yung mga tools. Nakita ko mga naka-letter L na. Oo, naka-letter L na sa sobrang lakas ng impact at hindi mabunot ng aking kasama. So, makikita natin na kung gaano, di ba? Biblical naman, sinabi ng Panginoon, sinalita nila, nangyari ang lahat. Eh, ano ba naman itong bakal na to? Ano ba naman yung mga bakal na yan? Kung talagang ipapamalas ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan, eh, wala talaga yung mga problema natin. No? Yung mga problema natin at mga pagsubok, wala talaga yan. Ganyan kadakilang Panginoon, ganyan kapangyarihan. Kaya ang hinihingi lang naman sa atin, isurinder natin sa Kanya, no? Ang ating buhay, at yung mga pagsubok at problema pinagdadaanan natin, ilapit lang natin sa ating Panginoon. Wala po talaga imposible sa Panginoon. Ano po? So, ito, kaya ang inyong lingkod ay binuhay ng Panginoon para magpatotoo. Ano po? Na kung gaano siya kabuti. So, ayan. Talagang, as in, nadurog yun sa sakyan. Nung pumunta kami sa impounding, ayan po. Ayan. At bago ko wala tapusin, mga kapatid, may nag-message po sa akin. Gusto ko ito basahin o ipakita ko po na napakabuti ng Panginoon. Tingnan niyo po, basahin ko po. Actually po kasi, ang haba niyan, nung inopin ko, pauwi ako ng Bicol nun, tumatakbo kami. Sobrang haba, ginagawa. Ang haba naman ito. Hindi ko na sana babasahin niya, mga kapatid. Hindi ko sana babasahin. Sabi ko, nag-import, binasa ko siya. Ang ganda ng kanyang message. Akala mo awit. Nakarayang talaga siya. Tapos nung kalululuhan, nakita ko to. Dito po ako nagkaroon ng interest, mga kapatid. Pakinggan niyo po. Sabi niya po, gusto ko lang magpasalamat. Salamat nang mapanood ko ang interview mo. I was on my lowest point in my life. Kahit magpasahanggan ngayon, pero kahit paano, nabago ng interview mo ang tumatakbo sa isip ko ng mga time na yun. You lift me up when I was just about to end my daughter in my life.
Suicide. Diba? Nawalan ka, pero hindi mo alam may nasagip kang dalawang kaluluwa. Grabe. Grabe kabuti ang Panginoon. Kaya nung mabasa ko yan, talagang hindi ko talaga maiwasan na umiyak ako. Akala naman nung kasama ko kung ano nangyari sa akin. Umiyak talaga ako na umiyak. Sabi ko, Panginoon, naunawaan ko po talaga tayo. Naging ganun man ang karanasan ko. Pero kung ito ay magiging blessing, naging blessing sa mga nakakita, nakapanood, naunawaan ko po talaga. Kaya doon po sa mga nakakakita, nakapanood,